So what's up guys? Good morning. Ito ang yung Kuya Rad TV. Time check natin na 11:35, July 17 na nga pala ngayon. So ngayon ang araw ay Thursday. So tagal din natin guys, tagal din natin bakante. Hindi tayo nakapag-video ng mga ilang araw. Wala tayong masyadong pinuntahan. At wala din kasi tayo makasama na mga isba. Yung mga plano natin ng mga nakaraang araw puro postpone. Dahil na rin sa unavailability ng ating mga niyayaya. Na-experience nyo na rin ba yun guys? Yung nagaya kayo, nagplano, tapos nag-prepare. Matindi doon yung sa part na nag-prepare. Tapos syempre may excite ka. Ako kasi pagka may nakalatag na talagang na-excite talaga ako. Tapos hindi natuloy. Epic. Alam mo yung ganun pakiramdam Mahirap din naman. So ayun guys nga pala, tayo naman wala naman tayo, hindi naman tayo ngayon, wala tayo masyadong pupuntahan. So ang ang pupuntahan lang natin, wala tayong pupuntahan na halimbawa swimming, camping or anything na ganun. Ang ating pupuntahan ay itong bagong ginagawang daan. So itong daan na to ay magmumula, for example ay galing ka ng parting Santo Tomas, Lipa, Manila, ganyan, at ikaw ay papunta ng part ng Quezon. So ito pwede mong gawing alternate route o shortcut na rin. Pero hindi ko lang sure kung kasi dito sa dadaanan natin papunta sa may Calabarzon, tapos punta ng Santiago, ganyan. Hindi ko lang sure kung banda doon ay lampas na ang motor. Pero dito sa may Calabarzon pa Santa Monica, lampas na. Dito lang sa may ongoing pa na ginagawa. Hindi natin sure kung pwede na lumampas ang sasakyan o ano. Ayun ang i-check natin guys, dito yan banda sa may sa may papunta ng Santissimo. Saan pa ba yung pwedeng yun, lusutan? Basta papunta ng Minitaya, kung alam mo yung Minitaya, kung ikaw ay medyo taga Laguna or San Pablo, ganyan, alam mo yun. Pero kung hindi naman, tuturo ko sa inyo yung daan. Shortcut na to ay magbibigay ng sobrang laking advantage, at the same time mapapaikli nito ang biyahe mo kung galing ka ng Manila, lusot ka na dito sa siguro to, ang makaka-appreciate nito ngayon ay mga riders o mga motorcycle riders. Kasi hindi ko sure kung kasya na ang mga 4 wheels o kahit tricycle man lang dun sa papunta dun So yun ang alamin natin guys, So yan, nandito naman, galing tayo sa may natin sa bahay, Santa Teresita, Santo Tomas, Batangas. So check natin, so medyo gloomy nga lang yung panahon. Pero sana yung may mga dadaanan kasi tayo dun na medyo lupa pa, sana naman ay hindi siya ganun ka putik o kaya hindi siya mabaha. Kasi minsan mataas ang baha doon pagka malakas ang ulan. So syempre hindi naman ganun ka yung dala natin motor. Mamaya mislide or malubog tayo masyado, mahirap yun lalo pagka may putik. So ayan guys, update ko lang din kayo mamaya guys pagka update ko kayo sa mga daan na kantuhan para malaman nyo kung saan lulusot. Pero mamaya pa naman tayo makakarating na highway, malayo pa tayo So ayan guys. So what's up guys, time check natin 11:49. So nandito na tayo sa highway, labas tayo ng San Juan, Alaminas. Ayan. Tapos pagdawas natin dyan, konting andar lang naman, nandito na tayo sa may lilikuan natin sa may kanan. Ito yung tinatawag dito na Calabarzon sa Alaminas. Pagkalampas ng Petron yan may daan dyan, kakaliwa tayo. Kung galing kayo ng Manila, halimbawa nag-arrange kayo magtutropa niya, mga nakamotor. So yan, tayo dito kanan. Diretso lang yan guys. Tapos dito nga pala, yan yung nasa kaliwa natin yung TR4. Kasi alam naman ang karamihan yan, yung iba lang siguro na at least may idea kayo dyan. Ayun yung TR4 na daan nyo, magpapadali ng biyahe, pabigol din yan. Hindi ko lala kung saan yan, kung hanggang saan ang dulo. Pero abot ng yan, Bicol yung daan na yung TR4. And comment down below nyo na lang guys kung alam nyo yung pinaka-detalye ng TR4 na yan. Saka dito guys, okay dumaan ng gabi kasi kompleto na naman yung mga mga ilaw. Ayos na.
siyempre para may mga nire-rehabilitate na lang dito sa banda dito. Saka nga pala guys, ano ko na lang din ano, i-update ko na lang din kayo tungkol dun sa YouTube channel natin. So syempre nagpalit nga tayo ng pangalan, tapos yan. Hindi ko rin pala napansin guys na yung mga upload natin is copyright pala. So ganun talaga, first time natin or baguhan tayo sa gantong larangan eh. Yung mga video natin na i-upload ay copyright pala. So sinubukan kong gawa ng paraan, medyo di ako nagkaig eh. Ginawa ko na lang guys, dinelete ko na lang yung mga upload natin. Pero yung iba na nakasave pa naman nakasave pa naman sa storage natin ay i-re-upload ko, papalitan ko lang ng audio. Tapos yung iba hindi ko na na-recover kasi wala akong save na ano nun. Ginagawa ko kasi pagka-upload ko sa YouTube, diniddelete ko na, syempre madami masyado. Tapos kung sa totoo kasi pwede ko namang i-download yun. So nakahanap ako ng way para ma-download ulit siya sa magandang quality. Pero yun, naka-copyright tayo, so sa madaling salita. At iilan na lang yung video natin na naka-upload dun sa YouTube channel natin. Pero hopefully yan, dadagdagan natin yan. At mag-upload lang tayo na mag-upload hanggang sa may ulit siya para marami kayo mapanood na. So itong video naman na to ay ano natin, kumbaga marami malalaman nyo yung parang shortcut punta sa may bandang Chao. Kasi madalas ko na nadadaanan yun eh. Pero sa banda ng ang labas niya, San Pablo pa. Tapos kanting under na lang siguro mga almost parang less than 1 kilometer Chaong na. So magagaling ka dito sa Alaminos ha. From Alaminos to Chaong, lusot ka na ng San Pablo nun. Ano na, paglabas mo, konti na lang Chaong na. So mas mapapabilis kung kayo ay nakamotor. Kasi not sure nga tayo kung sa 4 wheels pwede na. So yan, dire-diretso lang tayo dito guys, no? Yan. Tapos yan, pagdating nyo naman ng kantuhang to, so konting under lang, dire-diretso lang kayo, madarating nyo na to. Pagdating nyo naman ng kantuhang to guys, ito sa kaliwa pa San Pablo, pakanan natin is Palipa. Diretso natin dito, punta kayo dito. So nandito yung daan, so ayan, medyo ano siya, sa tingin ko parang medyo maputek. Sana kaya natin. Kasi hindi paggawa yung kalsada dito. Yung konting-konti na lang siya eh. Ayan, let's check natin guys. Oops. Ayan, dami na daan. Dito makikita nyo yung parang San Roque. Welcome to Barangay San Roque na yan. Kakaliwa na kayo dito. Nakita nyo, medyo maputik. Madami kasi dumadaan na truck dito, malalaki no. Ayan. Pero buti na lang kaya naman. Medyo madagim nga, buti hindi kagad ulan eh. At least nadaanan natin to. Shortcut kasi talaga to. Sobrang laking advantage ito. Konting under mo lang Santa Monica ng San Pablo, madami kang malulusutan na ano dito, marami kang may skip na traffic part ng banda sa San Pablo. So yan, dito may daan dito, sa gilid. Yan guys, ng gilid na tayo, medyo maputik dun eh. Yan, tapos dito kalsada na siya. So ang ano nga pala dito guys, ang narinig actually sinubukan panoorin sa sa YouTube. Yung nakita ko sa vlog ng ibang vlog na papunta rin sa way na to ay kaya daw pala hindi pa masemento yan ay parang mayroon pang conflict dun sa may-ari ng lupa. Di ko alam, ang sabi ka din sa pagkakasabi din sa vlog correct me if I'm wrong. So comment down below nila kung alam niyo yung buong storya diyan. Ang pagkakasabi kasi din sa vlog ay parang hindi gusto nung may-ari ng lupa yung offer sa kanya para dun sa part na yun, nagagawing kalsada. Ako, baka parang tinitipid, kuripot or something, ganon. Pero sana magkaroon na sila ng bill, no? Para dire-diretso na, sobrang laking bagay pagka na-semento yun. Kasi katulad ko, alam ba, kung alam ko na yun na ganun yung sitwasyon sa kalsada na yun, so magdadalawang isip ako na dumaan, lalo na pagka naulan, dadaan pa tayo na highway. Dito mas maganda kasi itong mga ganito na daan. Siyempre, ayan, kita nyo, wala ka traffic. Mabilis ka talaga. Saka, ang laking shortcut ito. So, dire-diretso lang pa guys. May matadaanan pa tayo daw isang medyo malubak pa. So, ayan guys. So, dahan-dahan lang kayo dito guys, at medyo mataas yan Tama pa diretso kayo. Semplang abutin yan. Saka ito matataas na rin yung lubak dito. Kasi nga gawa ng mga truck. Pero dati hindi yung ganyan Ngayon sobrang tataas na. Ayun may mga dumadaan din naman tricycle, lalo pagka hindi ba or kapag hindi umulan. Medyo matataas na siya dito, yan, parte na to. Dati wala yan
Pero tinatapal-tapalo naman nila pansamantala. So hindi natin alam kung ano yung istorya nito. Sa tingin ko baka malamang sa malamang ganun din katulad doon sa kabila. Baka conflict din sa may-ari ng lupa kaya hindi pa nila maatanuhan. Yan, masementuhan. Yan, pagdating dito okay na ulit. Yan, dire-diretso na ulit ito guys. Tapos yan yung makikita nyo yun na pinilalabasan ng kotse, sasakyan. Ayun naman pag kumaliwa kayo doon is Santa Monica. Yan, Santa Monica yan. Tapos dito meron din daan siya may pagdiretso sa may bandang kanan naman sa right side natin. Papunta ng ano yan, yung parang pwede ka dyan dumaan papuntang Minitayak, Santissimo, ganyan. Yan, dito sa kanan dito naman Santa Monica tayo. Santa Veronica, Santa Monica, tapos yun. Ang labas nyo na dyan ay sa may bandang medical na sa San Pablo. Tapos ito, dumiretso tayo dito. Papunta tayo sa Santiago. Santiago ang labas nito. Alsada na rin yan. Yan. Dire-diretso yan dun. So yes, may tulay na tayo na daanan dito. Tapos dito, may putol pa pala dito guys siya. Medyo mataas din, daan-daan kayo dito. Medyo mataas din ang pagkakaano niya. Iwalay ng kalsada. So ito yan, di pa rin tuloy siya. Pero pagkakala ko konti lang to yun. Konti lang tong part na to na lupa eh. So yun, most probably baka ganun din siguro ang problema nito pagdating sa ano. Baka sa may-ari din siguro ng lupa o ano man, bahala sila. Pero sana sana ma-settle na nila yung conflict tungkol diyan para magawa nila ng paraan. Kasi konti na lang, Ayan, ilang meters na lang 'to na hindi pa sementado. Oh. Tapos ito guys, yan, sa may kalsada na 'to. Yan, nakita niyo yung mga dumidiretso doon. Sa kaliwa, ito yung papunta ng labas ng bayan naman ng Lumang Libingan. Libingan sa kaliwa. Ito naman sa kanan, yan, papunta ng Minitayak, Santissimo. Tapos yan, diretso tayo dito. Yan. Dito na yung dadaanan natin. So lupa pa rin siya. Pero dito, tinutuloy ito. Inuuti-utiin na to, ginagawa na yan. Sana matapos na nila para malaking bagay din kasi ito pagka nagkaroon ng daan. So pambis na lang ng daan natin papunta doon. So ayan, diretso lang tayo dito guys. Kaya sana nga pala hindi bumigay yung gulong natin, medyo pudpud na. Yan, okay naman yung daan kahit lupa. Medyo pantay siya. Yan guys. Diretso lang tayo guys, Yan, tapos ito yung putol. Hindi may tuloy ang diretso yata niya sa TR4 din yata to. Ang connect sa TR4 din ang connecta niyan. Ito ang daan. Kakaliwa tayo sa may gilid tayo dadaan guys. Doon kasi hindi pa tapos yan. Diretso lang tayo dito guys. Mataas naman yung motor natin kaya mga stock lang. Yan. Yung ginagawa pa. So yan, lupa pa dito kaya pagdadaan kayo dito medyo din kayo sa kung umulan ba o kasi maputik yan, sureball yan, malapakaputik niyan. Just dahan-dahan lang kayo, syempre kailangan aware kayo sa mga paligid nyo kasi may mga heavy equipment dito na ginagamit sila. Ayun yun, continuous ang paggawa ng mga tao. Kasi ito, putol na ulit ito. Pagkakalam ko, tayo dito manggigilid tayo dito. Yan, sabot natin yung buo, mga gabok. Ayan guys, pagdating dito, so obvious naman, wala nang daan, kakanan tayo, susunod lang tayo kay kuya. Para makita natin yung daan, diretso lang. Ayan. Oops, yan. Ayan guys. Sunod lang tayo kay kuya. Tapos yan, diretso lang tayo guys. Oops, nakasalubong. Dito kanan, dito tayo sa kaliwa. Kasi dito dumaan si Manong. Okay, dahan-dahan lang. Yan. Kailangan dito, hindi pala sureball ka dapat na hindi umulan. Yan, tataas. Dulas tayo dyan. Nadaan tayo ng kabundukan. New Zealand nasa New Zealand na tayo guys. Daming baka, kasang lawak yun. Ewan ko lang kung gaano kahaba ito na dadaan natin na lupa off-road. So ibig sabihin hindi talaga pwede ang 4 wheels pa.
Kasi talagang wala, hindi ka papasok. Kahit tricycle, hindi kaya dito. Doon pala sa pag-aad sa may lupa na yun eh. Tapos yan, dahan-dahan lang tayo. Yun. Oops, saan si kuya? Ayun pa. Yan. Susundin niya lang. Parang umuwiwas lang talaga tayo doon sa putol na yun. Dito talaga guys. Oops, yun. Naman tayo dito ngayon guys. Pero kaya rin naman kung hindi naman siya ganun kahirap. Yan, wait lang natin. Mataas pala doon, walang pag-aanuhan, may nakaparada. So, yan. Hintayin natin si kuya. Nakaparada doon. Mataas kasi dito eh. Pero kaya naman to. Basic na lang to. Ang problema nandito, si kuya kasi parang iniakit niya na yung motor niya doon. Yan. Tapos na tayo bababa sa may doon. Yan guys, mananabihan na pala talaga kayo. Yan, okay, dito na. It's na dito guys. Yan. Putol. Tapos dito, sementado na. So para matagal na rin gawa to banda rito. Sadyang hindi pala nakakonekta yung kalsada. Dahil papayaw. Yan. Buti hindi umulan. Diretso na, wari ko diretso na dito ayun. Lawak din yung kalsada, ilang lanes din to, halos 3. 2 kalahati. Lawak pa ng mga lupa dito, wala pang bahayan. Pagkagabi nga lang, mukhang kailangan pagka pupunta ka dito, dahil may kasama ka. Kasi pagka delicate. Just, ito pala, putol pa to guys. Putol pa dito. Putol pa to dito, yan. Kakaliwa kayo pala dito, ang alternate route. Yan, lulusot tayo. So off-road ulit. Pero okay naman yung kalsada. Yan, medyo goods naman. Huwag lang talagang uulan. Para pagdaan nyo is smooth lang. Medyo mabuhangin lang kaya dahan-dahan kayo. Tapos medyo yan, yung mga malalalim na part. So yan, laki ng ito pa yung kadugsong. Yan, may ilog pala kulay brown nga lang ang tubig. Tapos may daan dun hindi ko alam kung saan yun. Parang tulay. Oops, yan, dahan-dahan lang. Upod na rin ang gulong natin. Tapos yan, kalsada na ulit guys dito. So yan guys, vice versa lang naman to pagka halimbawa pabalik na kayo. So yan, daan-daan lang tayo. Mayroon mga humps. Up yan. So, may mga dito parang barracks ng mga gumagawa. Sila nagbabarracks. Ang kalsada na dito. Tapos kalsada na ulit. Kalsada na nga. Ito, mayroong crossing dito. Itong sa kaliwa ay shooting ko na labas na ng San Pablo yan. Tapos ito namang kanan ay pagtanong ko kanina is papunta daw sa Santissimo ito. Asya tayo, diretso tayo dyan. At lang, sige, hintayin muna natin sila. Pagbigyan naman na natin. Okay, let's go. So time check nga pala, nakarating tayo dito is 12:06 na guys. Kaya dala-dala naman tayo ngayon. Okay, may dadaanan tayo dito na siguro kadugsong ito noong TR4 malamang yan. Diretso lang. Ganun ang kalsada dito. Lawak ng mais, lawak. Maisan sa Kaniyuga, sarap niya, may ganyan kakalawak. Mamura ng mga nyog. Siyempre, ko lang din ng mga kung ano yung mga dapat at hindi dapat gawin. May ganyan kakalawak ka lupa, talagang hindi mo na kailangan magpayaman mag-chill ka na sa buhay mo. Okay, depende sa tao. May tao talaga na yung goal na sa buhay, yumaman, pera. May tao naman na kontento na sa sapat. Hindi naman natin sasabihin na Pero ibang tao ang pagkakaintindi sa ganun,
tamad or ano, walang ano sa buhay, walang pangarap. Pero depende yun, syempre. Ang tao naman ay ang buhay naman ay ano, tungkol sa pagiging kontento. So kanya-kanya ng trip o hilig. Saka tama na, mag-isa lang naman tayo mabubuhay, kanya-kanya dapat ng trip yan. Ayun guys, dire-diretso lang tayo, di na tayo nagtanong, basta dire-diretso na lang. Sundan lang natin to, parang pinaka main road na to. Dami rin nadaan, may nadaanan pa tayong release doon. Yan, dahan-dahan kayo doon, may release nga pala. Para naman kayo ay mabigla. May daan pa rin doon, hindi natin alam kung saan pupunta yun. Susunod, subukan natin lusutan yan. Uy, oo, napunta ko na rin pala tong ano to, way na to, yun o, papuntang Joco Resort. Pero nakapunta na ako sa resort na yan. Dati ang daan dyan eh, ano, talagang parang katulad ng daan natin kanina, parang lupa. Parang lumulusot ka na sa bundok, sa mga kabundukan. Pero ngayon okay na ang daan ah. Sigurado mas marami na silang ano yan, customer. Maganda na yung daan papunta sa kanila eh. Ganda ng daan dito. Tahimik lang oh. Ganda ng daan. Oh. Yan guys, para kita ko na yung highway. Highway na nga to guys. Time check 12:10, nakarating tayo dito sa may highway. Labas lang tayo doon. Hindi, huwag na siguro tayo lumabas na. Ano pa tayo ng traffic. Dito na tayo sa gilid. Dito tayo doon. Dito tayo tumigil. Dito, tigil tayo dito. Joco Resort. So makikita nyo naman yun, yung pinaka ano dyan, pinaka magiging palatandaan nyo. So ito naman, pagkagaling kayo ng Chaong, makikita nyo to, pwede na kayong kumaluwa dito. Tapos diretso na San Pablo. Kung gusto nyo lumabas ng San Pablo, shortcut, iwas traffic dyan. Lusot na kayo dito sa may daan na tinuro ko papuntang Santa Veronica. Santa Monica. So ito naman, pagka dito sa may kaliwa natin, yan, papunta na ng Chaong yan. Siguro mga less than 2 kilometers yan, Chaong na yan, arko na ng Chaong. Dito naman is papunta ng Barangay Santo Niño, dito sa kanan natin. So papunta na ng San Pablo yan. So ito, ngayon lang tayo nakadaan dito guys. At ayos, maganda na. Sa ayun, tantyahin nyo yung oras natin nung tayo kanina, ilang minuto lang nakarating na kagad tayo dito. Pero kung dumaan tayo ng highway, syempre daan tayo ng Alaminos, isa sa matraffic din yung sa bayan ng Alaminos kasi maliit na yung kalsada doon. Tapos naman syempre makasabay kang bus truck. Tapos dito sa may bandang mga traffic dyan sa may bandang San Benito, dyan sa may boundary na ng Alaminos, San Pablo, sa may Honda. Tapos dito sa may SM, then sa may medical. Kung kakaliwa kang kakanan ka naman pagkatapos sa medical, ang lusot daan mo na dyan sa may highway nga. Tapos pag gusto mo pa pumasok ng town proper ng San Pablo, ang sunod na traffic sa may highway ay dun sa halos isang buo yun, dire-diretso yung traffic. Kung mag-traffic doon mahaba matatraffic ka rin sa may Franklin, dun sa may doon
sa may kantuan ng lumang libingan ng San Pablo. Tapos matatraffic ka pa din dito sa may kantuan sa papuntang San Gregorio, sa may pagkaliwas, stoplight din kasi yon. So marami kang malalampasan na traffic. Tapos labas mo na dito na, so maganda na ang biyahe. Sana matapos na rin tong kalsada na to para lusot na doon. Saka yung mga four wheels siyempre makinabang din. At makadaan dito, sobrang magiging mabilis na lang yung biyahe. So less hassle, less traffic. Malilas na rin ang traffic siyempre sa way ng San Pablo kasi iba dito na dadaan. Especially sigurado mga truck yan. Mga truck, matik ang dito dadaan na yan. Yung ano niya, maagapan dapat nila yan yung sa kalsada kasi syempre pag dinadaanan na ng malalaking truck, may possible na magkaroon na ng lubak doon, yung mag-uumpisa maglubak-lubak. So ayan, pabalik na naman tayo kasi may pupuntahan pa rin naman tayo na. So ayan, i-timelapse ko na lang yung pabalik. Pero yan, vice versa. So kung malilito kayo pa hindi panoorin nyo na lang din tong timelapse ko pabalik doon sa may pabalik naman tayo ng pero pabalik tayo dyan sa may dito sa daan na to. Gagawin natin daan is vice versa, papunta sa pabalik para at least kung ano naman yung iba hindi malito. So ito naman pag galing kayo ng Chaong, may mga kainan din dito sa gilid sarap niya pagka may rice.
So what's up guys, time check 12:27. So nandito na tayo, papasok na sa Santa Veronica, no? So ang palatanda ko naman dito, pagka gusto niyo pumunta na sa Santa Veronica, ay itong kulay puting bakod na to. Kaya pagkalampas nyo lang dyan sa may, kung galing ka ng Alaminos, pagkalampas nyo lang doon sa huling lupa, Rapport, madadaanan nyo. Madadaanan ko yung ginagawa na establishment na yun, no? Ako, bahay ba yan o ano? Parang museum eh, lawak. Puting gate na yan, kakanan na kayo, papasok na kayo dito naman. Ito is Barangay Santa Veronica na to. Ayan, dire-diretso lang yan. Sunod na barangay is Santa Monica. Maganda ng kalsada dito nga pala guys. Dati kasi dumadaan kami dito isa sementado pa lang. Tapos okay din naman, pero syempre iba pagka asfaltado na, mas okay na, mas maganda. Ayan, tapos ito naman yung dito naman banda yung kadugsong nung ginagawang TR4, ano. Ito yung kadugsong yun. May nadadaanan na rin yan dito. May lusutan na rin naman yan. Saan guys, ganda na rin ng kalsada dito sa parte na to. Pagkatapos ng election nagawa na siya. Ayan, asfaltado na. Dati kasi ano lang yan, sementado, tapos lubak-lubak pa. Ayan. Santa Monica Elementary School. Ang ganda na school nila dito. Santa Monica na. Dire-diretso nyo lang naman to guys. Makakarating na rin kayo ng highway. Tapos turuan ko lang kayo ng technique dito, kasi may technique dito eh. Less traffic. Kasi ang kanto, ang kaso nito, daan natin ay labas ng stoplight mismo. So, medyo matagal yung stoplight dyan, 100 seconds plus, gano'n. Ito, bibigyan ko kayo ng idea para hindi na kayo dadaan ng stoplight. Yeah. So guys, itong bago maglabasan, isakop na rin pala ng San Roque ito. Tuturuan ko kayo ng teknik dito, no? Kaya ating dinadaan na para hindi na kayo ng stoplight. Wait lang. Yeah, na idol. Para hindi na kayo may stuck sa stoplight, ano? Okay. So, kita nyo yung nilabasan ng truck na yun. Doon tayo dadaan. Ay, dito na pala. Sa may Maxbo, may makikita kayo dyan Maxbo na sign. So, dito, tapat ng tindahan na to, kakanan na kayo. Pwede rin doon sa may nilabasan ng truck na puti. Pero dito ako dumadaan. Kakanan na kayo. Pero pag diretso nyo ng konti doon, siguro wala nang 500 meters, ano na yun, highway na. Tapos doon ako, stoplight na rin yan. Pero dito ako dumadaan para iwasan sa stoplight. Haba ng oras doon eh. Dito lang tayo. Tapos pagdating dito sa kanto, kaliwa kayo. Ito naman yung barangay hall ng San Roque. Kaliwaan na tayo dito. Yan na yun, highway. Nilusot no isa, yung dinabasan ng truck yan dyan, sa kanto na to. Tapos yan, kanan naman tayo dito. And then, tanda lang guys, mataas ang ano yan. Okay, silip muna. May padating yan, may nandun, stoplight. So, diretso na tayo, di ba? Hindi tayo mag-iintay. Matagal kasi ang ano dyan eh. Matagal yung oras, 100 plus. Kung nagmamadali ka, at least meron ka na idea kung saan ka dadaan. Tapos dito naman, may shortcut na rin tayo dito papunta ng bayan. O diba, kung gusto mo dumaan ng bayan, may shortcut tayo. Pero kung patsaong ka, yan, ito, daan doon. Ito is sa mga madadaan natin kung hindi tayo dadaan doon sa yung pinakita ko sa inyong daan kanina. So yan, medyo mild pa to. Okay na okay pa yung daloy ng trapiko dito, mild pa. Pero pagka ano yan, yung dinapuan ng sumpong, wala nga. Simula doon, sa dulo-dulo na yun, hanggang dito, super traffic na yan. Siya, okay. Kaya may mga dito, marami ng likuan dito guys. Ay, yan, medyo tatakapit-takapit mo dito. Sa nilusutan ng kotse na yun. Kakaliwa na tayo dito guys. Wala, bago mag-welcome dipat, no? Okay.
kakaliwa na tayo dito. Ito naman, yeah, kung gusto nyo pumunta ng San Pablo Town proper, yan, dali-dali lang kayo dito. Sunsunin nyo na lang tong kalsada, tapos papakita ko naman sa inyo kung saan tayo liliko, ano. Ito yung pinaka-shortcut. Pagka kami namimili, kasi masanay kami, taga San Pablo kami. Nakapatira na lang sa Tomas, doon nagkaroon ng bahay. Pero pag namimili kami, minsan mas convenient pa rin talaga dito sa, ano, kasi alam na namin yung mga, ano, yung kung saan kukuha ng isda, kung saan bibili ng gulay, ganyan. Alam na namin yung, diba, pupuntahan. Kaysa mag-ano pa kami sa ibang palengke. Saka mura din naman dito sa palengke, mura ang mga paninda. Na-compare namin doon sa isang palengke ng pinuntahan namin, para mas mura pa rin. So hindi siya ganun kalayo, gawa ng mga shortcut na dinaanan natin. Pagdating naman dito sa kanto, nadediretsuhin nyo lang, tutumbukin nyo yung daan na yun. Dito kasi highway na ulit yan, sa may Mariclic Highway na yung kanan. Sa kaliwa naman ay may madadaanan kayo dyan na stoplight. So diretso tayo, labas natin dito is palengke na ng San Pablo. Diretso, then sa kantuhan, kakanan tayo dyan, guys. Ano naman tayo dito? Diretso lang ulit. Ito ay Bagong Pook. Bagong Pook ba? Bagong Bayan. Nalilito ako sa dalawa na yun eh. Comment down below na lang, guys, na. Or correct me if I'm wrong. Ika nga. Doon ako lagi dito sa Bagong Pook, Bagong Bayan eh. Tayo ng, pero diretso lang to dito, as you can see naman. Pag namimili kami, malapit na lang ang San Pablo. Pero kung dadaan ka ng highway, nakakatamad kasi dami mong dadaanan na traffic na spot, traffic point. Nakakatamad kung dito ka sa San Pablo mamimili. Pero pag maliliko dyan, goods na goods. Kaya sana maganda magawa na yung mga kalsada doon, yung sa shortcut na dinaan natin na mayroon pang rough road. Malaking bagay, kagawa na. Tapos dito naman, guys, yan, ang kanan yan ay sa highway ulit. Dito sa kakaliwa naman tayo na dito, madadaanan tayong release dito, guys. Tapos yan, palengke na to. Tawagin dito sa San Pablo ay Bulante, palengke ng San Pablo. Tapos yan, guys, dito ko na lang din tapusin tong video na to, no? At kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang na ating YouTube channel ko, Rad TV. Follow sa Facebook para makita nyo yung mga update natin. At sa YouTube para mapanood nyo ng malilinaw at kompleto yung ating mga video na, guys. So ayun lang, guys, at maraming salamat. Kung nandito ka pa sa part ng video na to, maraming salamat sa panonood. Iwan ka na lang din ng like and comment, pa-share na rin ng ating video, guys. Salamat, peace out.